Okay, good morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas, guys. So ito po ay ang ating channel, ang Tabsong Viewpoint. So welcome po dito sa ating channel at ngayon po, napaka-importante ng tatalakayin natin kasi tungkol po ito sa election. 10 days na lang, guys, oh. 5 ngayon eh. So May 5, so 12, ilang araw na lang, guys, oh. 12 kasi ang ano eh, 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days na lang, guys, magkakaroon na tayo ng election, midterm election 2025. So napaka-importante po ng ating pagboto ngayon. So inaanyayahan po natin yung lahat ng botante ng mga Pilipino. So makikisa po kayo sa napaka-importanting contribution natin sa ating bayan. So dapat po lahat tayo ay bumoto at wag po tayong mainip sa pila sa voting present. Kaya kadalasan po kasi naiinip tayo, maaga tayong umuwi, sayang naman po yung ating boto. Napaka-importante po yan kasi yung pong boto natin ang nagdadala niyan sa kinabukasan ng ating bansa. So napaka-importante po ng pagboto natin ngayong darating na eleksyon. Okay. So guys, ang i-share ko ngayon kasi ito sa tingin ko nagiging problem din kasi ito ng mga botante every time may election. Out of 64, kasi ang napaka-importante po kasi natin pagbubutuhan ay yung nasa Congress, yung mga ihahalal natin sa Kongreso. Sila kasi po yung gumagawa ng batas natin, sila yung nag-aamyenda ng batas natin. So kung may mga hindi magandang policy ang gobyerno na batas, sila po yung nag-aamyenda. Kaya napaka-importante po ng mga inihahalal natin sa Congress ay mga matatalino, makabayan at maganda yung advocacy sa pag-unlad ng bayan. Yun po napaka-importante nating ihalal sa Congress. Kasi ang Congress po isa yan sa pinaka-critical na institusyon ng ating gobyerno. Kaya dapat hindi tayo naghahalal ng kung sino-sinong mga basta-bastang kandidato na lang na hindi qualified. Okay? Kaya lang ito na pag-obserbahan natin kasi nga dun sa 64, out of 64 na candidate sa pagka-senador, no, sa senator, ang nakita ko lang po or namili kasi guys, ang ginagawa ko kasi naglilista na ako ngayon ng mga iboboto ko ngayong May 12 para at least pagdating ko ng presento, alam ko na kung sino yung iboboto ko para hindi na tayo matagalan sa doon pa tayo mamimili, di ba? So dapat prepared tayo pagpunta natin ng presento para mabilis lang yung pagboto natin, hindi tayo tumagal. So dapat meron na tayong listahan ng mga iboboto ngayong May 12, 2025 midterm election. So ngayon guys, gumawa ako kasi ng listahan. At sa paggawa ko ng listahan guys, na-realize ko na 5 lang, 'di ba? 5 lang ang aking napili out of 12 dapat na iboboto natin. Ngayon, marami kasi akong dahilan kung bakit 5 lang ang napili ko doon sa listahan ng 64 na kumakandidato. I'm sure halos lahat ng mga botante ganito din ang ganito din ang dilema. Okay? Ngayon, bakit 5 lang yung napili ko? Kasi dun sa 64 na pinasa ko yung mga pangalan nila, 5 lang po doon ang nakita ko na may advocacy sa bayan. At hindi lang advocacy at yung nakita ko na or na-research ko na walang bahid ng korupsyon. Okay? Kasi napaka-importante po kasi sa akin yung yung dapat walang bahid ng korupsyon. Tapos ang advocacy, meron siyang advocacy na para sa pag-unlad ng bayan. Yun nga po 5 lang kasi yung napili ko So ang reason ko doon kung bakit 5 lang yung napili ko is lahat kasi ng binabasa kong mga pangalan ng kandidato, hindi ko mga kilala. Hindi ko kilala yung kanilang personality. Hindi ko alam kung ano yung advocacy nila. Hindi ko alam kung yung background ng kanilang plataforma, ano ba yung plataforma nilang ina-advocate sa bayan. Although
nakikita natin sila nag-guest sa TV, pero hindi naman po kasi lahat ng tao na nakakapanood ng mga debate, mga interview ng mga media natin. So ibig sabihin yung mga tao kasi wala nang time manood ng TV kasi busy sa trabaho. Ang problem po kasi natin kaya hindi tayo makapili ng deserving na kandidato is yung wala tayong parang reference. Kasi nag-search ako sa internet. Naghanap ako ng isang website na kung saan pwede kong i-check yung mga background ng mga kumakandidato. Wala po akong nakitang website na dedicated para sa mga performance nung kandidato, kung ano yung advocacy nila, ano yung background nila, kung naging public official ba sila, ano yung accomplishment nila. Wala pong comprehensive na centralized website na kung saan pwedeng pumunta doon yung mga ordinaryong tao na kagaya natin para i-check yung mga pagkakakilanlan nitong kandidato na to. 'Di ba? Wala akong nakita eh. So, ibig sabihin, nakalagay dito, there is no single comprehensive and centralized website in the Philippines that track every politician, public activities, campaign platform and advocacy, performance as a public official. So, wala po tayong ganung dedicated na website. Siguro lang po kung may non-NGO or non-government organization na mag-create ng isang website dedicated doon sa lahat ng kandidato, yung kanilang public activities, kay bad yan or good, ano ba yung campaign platforms niya, tsaka yung mga advocacy niya, yung nagmo-monitor dapat may ganun kasi tayong website na nagmo-monitor doon sa performance, yung mga advocacy nila at saka yung mga campaign promise nila. Dapat may ganun tayong website na pwedeng puntahan ng mga ordinaryong tao para i-search ko kung sino yung iboboto ko. Wala pong ganun eh. Yun ang nakikita kong problem natin dito kasi kaya hindi tayo nakakapag-elect ng deserving na kandidato is because yung mga tao kasi walang mapuntahan para mag-research kung sino yung iboboto nila, yung karapat-dapat. Kasi dapat ang tao po kasi hindi bumabase dun dahil sikat kilala. Napipilitan lang pong ganun ang mangyari kasi nga wala silang way kung paraan para ma-check yung individual character ng isang kumakandidato. So ibig sabihin, ang nangyayari since wala silang makitang website na gano'n na pwede nilang i-check yung individual performance or advocacy ng kumakandidato. So ang nangyayari tuloy, kung sino na lang yung na-remember niya, kung sino lang yung nasa isip niya, yun na lang ang binoboto. Kaya nagkakaroon po ng tinatawag na hindi equal yung opportunity sa lahat ng kumakandidato. Sayang po kasi yung mga kumakandidato na may magandang record kaya lang hindi kilala. Kasi nga wala po kasi tayong dedicated na website na nagmo-monitor at saka nagtatrack ng performance ng mga kandidato or mga potential na kandidato na dapat i-elect dito sa Pilipinas. Siguro yun po ang nakita kong kahinaan ng ating sistema. Kasi ang nakikita na lang po natin tuwing eleksyon, tinatanong na lang ni Kumare, yung Kumare niya kung sino yung gusto niyang iboto. Tapos yun na lang po, sinasuggest na lang. So ibig sabihin, nagiging walang sariling desisyon yung mga botante. Nagre-rely na lang doon sa kung sino yung nakita sa TV, kung sino yung sinabi ni Kumpare, kung sino yung sinabi ni Kumare. Yan. Tapos nagre-rely na lang yun sa mga flyers na binibigay sa malapit sa present. So hindi dapat po ganoon na uuwi yung yung pagpili. Kinakailangan meron po tayong comprehensive centralized website dito sa Pilipinas na nagmo-monitor ng lahat ng politician, dapat lahat ng politician nandun na yung public activities niya naka-record doon. Tapos nakalagay din doon kung ano yung campaign platform niya saka advocacy. Tapos kung may mga accomplishment na siya doon sa sinasabi niya para may ma-check ng taong bayan kung maging reference ba yung iboboto nila.
Kasi wala talaga eh. Meron ditong binabanggit yung Vote Pilipinas, pero pag tiningnan mo naman, ang mga nakalagay lang doon, yung mga ano na, nahalal na. Yung educational background nila, tapos kung gano'n na katagal sila sa serbisyo. Tapos ano, yung post-election performance, kaya lang nakadedicate yun doon sa mga nanalo na eh. Pero yung sa mga kumakandidato pa lang, walang ganong website eh. Ewan ko lang ha guys, kung meron kayo makita, ano, please pakisulat po natin dito sa ating comment section para ma-check ko. Kasi nag-check ako sa internet, wala talaga eh. Yung number 2, Philippine Center for Investigative Journalism, ang nakalagay naman dito yung mga politician na na-involve sa corruption, tapos yung may problema sa policy issue. Sabihin, mga ano na to mga na-elect na hindi pa rin ito dedicated doon sa mga tumatakbong kandidato. Yung mga bagong mukha ba, bagong tumatakbo pa lang. So walang ganun eh. So number 3, yung iVote naman nasa beta development pa lang, hindi pa fully operational yung website. Diba? So yun po ang nakikita kong kulang dito. Wala tayong comprehensive na na website na nagtatrack dun sa lahat ng kumakandidato, hindi lang dun sa mga nanalo na eh. Yun po ang nakikita ko. Sana po magkaroon tayo ng dedicated comprehensive centralized website na nakalagay dun lahat yung kumakandidato, regardless kung kaninong partido yun, basta nakalagay doon na monitor natin para yun doon pupunta yung mga botante bago sila bumoto. Kagaya ngayon, wala talaga, na-research natin. So ibig sabihin yun po ang kulang sa sistema natin. Sana po mapansin ng ng mga non-government organization, or mas maganda kung merong effort ang gobyerno. Pero mas sa tingin ko po mas bagay ito kung ang nag-ooperate nito ay non-government organization, para non-partisan sila eh. So nakadedicate lang talaga sila, yung website na ganon, doon sa information para sa ang magko-consume ay mga voting public. Yun po yung nakikita ko dito eh, na napaka-importante magkaroon tayo kasi nakailang election na. Nung nakaraang election, ganun din po ang naging problema. Hindi ko ma-research yung individual na kumakandidato, especially sa party list, guys. Yung party list na yan, nalalaman ko lang na may party list pag nakita ko na dun sa balota. So, ibig sabihin yung malalim na pagsusuri dun sa kung ano yung party list, kung sino-sino yun, walang advocacy na yun, sino yung mga tao behind dun sa party list na yan, wala po eh. So, masyadong kulang ang information ng voting public. Yun po ang nakikita kong dahilan kung bakit tayo ay nagre-resulta na lang doon sa survey. Diba? May mga lumalabas na survey kasi nga yun ang kilala ng tao eh. Kasi natural, kung sino yung kilala, yun ang lalabas sa survey. Kasi nga po, ang problema ng mga botante, wala silang centralized, comprehensive website na kung saan lahat dapat ng botante nakikita ng taong bayan, yung record nila, yung activities nila. Dapat yun ang kulang eh. Naku, kung akong mayaman lang, ako na lang magagawa ng sarili kong website na ganyan na dedicated natin sa voting public. Sana po mabigyan ito ng pansin yung mga taong kasi ang alam ko sa pag-operate ng ganitong website, may kailangan niya na malaking puhunan kasi i-develop mo yung system, malaki-laking sana po ang mapansin ito ng mga may mga pera na nagmamahal sa bayan para at least mai-guide natin yung mga botante na makapili ng tama at saka deserving na kandidato based dun sa reference na makikita nila dun sa website na sana ay magkaroon. Okay, sana po sa susunod na mga election meron na tayong ganun, yung comprehensive and centralized website na nag-track at nagmo-monitor ng every politician and pati na din yung kandidato. Yun po ang wish natin at sana po ay mapansin ito ng mga taong nagmamahal sa bayan para at least mabago natin yung sistema. Okay, ano nga po pala ang masasabi ninyo dito sa ating obserbasyon na dapat magkaroon tayo ng single, comprehensive and centralized website dito sa Pilipinas na nagtrack
or nagmo-monitor ng performance ng lahat ng candidate at saka politician, para at least may reference po yung mga voting public natin, para hindi tayo nagre-resulta na dun sa survey. Okay? So yun lang po ang ating content ngayon. Sana po ay mapansin itong ating content. Ma-share ninyo kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ito at makakatulong sa ating bayan sa pag-unlad. Again, nire-remind ko po ang lahat na nakakapanood na to. Tayo po, ang channel na to ay naka-focus doon sa government or institutional na panggobyerno po, at hindi po tayo naka-focus doon sa political personality. So hindi po tayo nagsusupport. Yung sobrang support po sa political personality, nakita na po natin ang result niyan. Hindi po maganda yan sa bayan. Yan po ay nagkakaroon ng pagkakawatak-watak ng sambayan ng Pilipino. At yan po ang ating advocacy dito sa ating channel. Yan po, at maraming salamat sa inyong lahat. At sa inyo po lahat dyan. Peace.